Alam mo mga kachupa, ang pinaka the best mong gagawin sa tao is yung maligtas yung soul. Kaysa bigyan mo ng pera yan, bigyan mo ng ano-ano yan. Naku, gagamitin ka lang yan mga kachupa. I tell you, gagamitin ka lang yan. Dati kasi ang gawain natin, di ba, pagka ang totoong mabait ka, tulungan mo sila, gamitin mo pera mo. Hindi ganun mga kachupa. Akala ko yung isip ko nun, ganun pala dapat. Pero hindi pala mga kachupa. Kasi sabi sa anak asawa ko, ang magandang gawin mo sa tao pag nanghihingi ng tulong, ilapit mo kay God. Ilapit mo kay Jesus. Kasi kung hihingi sila ng tulong, hingi ng pera, walang pagkain, mga ganyan-ganyan. Ano, pagkadating ng araw, pagka wala na naman silang pagkain, ikaw na naman hihingian, ikaw ang magiging kawawa. Ang ending, ikaw ang manghihinayang. Sasabihin mo sa sarili mo na, ay, nagamit ako. Diba? Ay, ito pa mga kachupa. Pag yung tao nanghihingi ng tulong sa'yo, eh walang God, hindi naniniwala sa God, or hindi nagdadasal. Kahit bigyan mo ng 1,000 yan, hindi yan magiging thankful. Alam mo, sabihin pa na, kulang to. Oo nga, makachupa, experience ko na yan, makachupa. Talaga may nangungutang sa akin. Be, alam mo be, punta ka ng simbahan, magdasal ka. Hingi ka ng advice kay God kung anong magandang gawin mo sa buhay mo. Alam mo kachupa, pagka ganun lang yung sinasabi ko, hindi na sila nagre-reply pabalik. Oo, natutuwa na lang ako, kachupa. Ayun, pagka ganun lagi ang sinasabi ko, wala nang nanghihingi ng tulong sa akin. Kasi alam nila na, ayaw mo be, pagdadasal kita. Ganun na lang lagi yung sinasabi ko kasi hindi ko sila matulungan eh. Kasi kahit ako mga kachupa, wala akong trabaho rito. Asa lang din ako, palamunin lang din ako ng asawa ko. Diba? Tapos tutulong pa ako sa iba na hindi ko naman alam kung anong gagawin sa pera. Diba? Alam mo, nagtithankful talaga ako dun sa aking supervisor na binigyan niya ako ng words ni God na ganito nga, huwag ko daw sayangin buhay ko, yung lagi daw akong mag-seek kay God. Kasi pagka sinik mo si God, makikita mo yung answer eh. Di ba mayroong Bible yun na seek God, anong tawag yun? Seek and you will find, knock and the door will open, ask and you will receive. Di ba may mga ganong Bible? Tandang-tanda kayo mga kachupa. Kaya hindi ako nakakalimot magdasal araw-araw, mag-thankful, magbasa ng Bible. Kasi pag nagbabasa ko ng Bible, nandun yung mga answer. Excuse me ha. Totoo yun ha. Hindi ako nagbibiro. Akala kasi lagi nila nagbibiro. Yung mga kapatid ko mga kachupa, hindi naniniwala sa akin na magbasa ka lang ng Bible, makikita mo yung sagot. Hindi kasi sila nagbabasa mga kachupa. Gusto nila automatic yung blessing. Yes mo? Kaya ako, ay nako, tapos na ang mga lingkurin ko sa inyo. Kung ayaw nyo makinig sa akin, okay lang. Diba? Basta ako, lagi ko kayo papaalalahanan na magbasa ng Bible kasi nandun lahat ng sagot sa buhay natin. Kaya siguro yung Bible nag-exist. Kasi nandun lahat siya eh. Oo mga kachupa, hindi ako nagbibiro. Karoon ako ng lakas ng loob. Sabi ko nga, magbablog ako. Gusto ko mag-vlog. Gusto kong balang araw, malay mo naman, di ba? Sumikat. sabi mo, may mambasa ka. Sikat? Ganyan itsura mo? Wala lang ako. Basta pagka may babasa sa akin, tatawanan ko na lang. Siguro. No? Ayoko na yung papatulan pa siya na ang pangit mo, ang pangit mo. Tapos yung nag-comment nung nakita mo yung picture, mas pangit pa sa'yo, di ba? Kaya ayoko nang mag-bash ng mga ganyan. Kanya-kanya pa kami ng religion. Ang aking asawa, shaman. Ako naman, Catholic. Nung time na yon, nung pagkakasal ko, nung after namin kinasal, doon na kami nagising. Doon na kami ginising ni God na mali yan tinatahak nyo. Parang ganon. Hi mga kachupa! Welcome back to my vlog! Today is morning at kaya gising ko lang. Alas 8 na ng umaga rito at March 31 na ng umaga. At naisipan ko mag-vlog kasi namimiss ko na kayo. Sarap lang. Kasi wala magawa mga kachupa. Alam nyo naman ako, si Linis,
si luto, wala nang magawa sa buhay. Puro linis, tulog, kain, tulog ulit. Ano ba yun? Kaya sabi ko, wala na akong magagawa dito sa buhay na to. Kaya sabi ko, mag-vlog na lang ako. Para kahit pa paano, na-enjoy ko yung aking buhay. Kahit na, alam niyo, wala akong magawa rito. Wala akong, ay naku, wala akong kausap. Eh di, kausapin ko lang sarili ko. Diba? So, linisin ko lang tong aming bed. And, tignan natin kung anong gagawin natin for today's video. Ang aking asawa ay pumasok na. Kagabi pala, mga katsupa. Nag-snow na naman dito. Walang katigil ang snow. Maglilinis muna ako. Ito mahirap pagka malaki ang kama. Ang hirap ayusin, ang bigat kasi. Diba, malinis na. Dakutin ko lang yung air natin, yung Kiki. Uy! Malala akong bata. Papakainin ko muna si Kiki kasi gutom na gutom ito. Shhh! Kakain ka ba hindi? Tara. Ito. Dito eh. Kainin ko muna si Kiki and then maglilinis muna ako rito. Ay, kumain pala kami kahapon sa Thailand restaurant. Nag-order kami ng pad thai. Ayan o, may natira pa. So ito na lang kainin ko. Pero bago ko kakainin yan, lilinisin ko muna. Medyo may plema pa rin yung aking lalang muna. Kain muna tayo mga katsuba. Paborito ko na tong pad thai na to. Ewan ko ba, simula nung nakain ko siya, parang ang sarap-sarap niya kasi mga katsuba. Kain tayo mga katsuba. Ito almusal ko. Medyo maaga pa. First time kong kumain ng maaga. Sarap. Tahimik dito sa bahay namin.
nakakalungkot. Mamaya ipapakita ko sa inyo yung may tumutubo na kasing flower doon sa aming garden. Kasi nga yung sa ano ngayon, yung weather ngayon, umuulan-ulan na. Medyo mainit na yung panahon. Parang pa-spring na siya. Kaya medyo lumalabas na yung mga flowers sa labas. Ito yung una kong ginagawa dito sa bahay namin. Pagkagising, ligpit kama, linis, pakain kay Kiki. Ihuhuli ko na yung sarili ko kasi ayoko yung lagi kong una yung sarili ko. Ang bait-bait mo na naman. Sarat lang. Pakitang tao ka na naman, sabihin sa akin. Hindi, parang nasanay na ako na pagkagising, liligpitin agad ang higaan, magdadasal. Tapos, kakamustahin si Kiki, liligpitin yung ano ni Kiki, kalat ni Kiki, papakainin. Parang nasanay na ako sa gawain kong ganito. Kasi nung wala si Kiki, mga katsupa, dahil kahit alas 12 ako bumangon ng kama, okay lang. Pero ngayon nandito na si Kiki, syempre, hindi naman pwedeng hayaan ko na lang siya magutom. Kasi, pusa siya. Diba? Hindi ko alam kung bakit nag-stock kagabi. Kahapon kasi umuulan, mga katsupa. Lumabas kami, umuulan. Medyo malamig pa rin. Eh, pagkagising namin, may snow pa rin. Ang tatandaan ko last year, ganito ko. Last year ako pumunta rito ng March. Gantong-ganto yung natagpuan ko rito. Sabi ko, nalungkot ako kasi ang tahimik ba? Wala akong makitang taong naglalakad sa labas. Meron lang, paminsan-minsan, may dalang aso. Lalabas na lang yung aso nila. So sabi ko, nalungkot dito. Pero ganun pa man din, natutuwa rin ako kasi yun nga, yung parang tahimik, sa loob ka lang ng bahay, hindi mo na kailangan lumabas, nandito na lahat ng mga kailangan mo, yung asawa mo, pinoprovide na lahat ng mga kailangan mo dito, huwag ka lang lumabas, di ba? Tsaka pag kami kailangan ka, sabihin mo sa asawa mo, wala, natutuwa lang ako sa buhay ko kasi never ko na-experience tong gantong buhay sa Pinas. Ayaw ko na sa labas eh. Trabaho, mamalengke ka araw-araw, ganon. Dito hindi ko na kailangan mamalengke araw-araw. Kabantay, tahimik. Wala kang marinig. Isang taon na pala ako dito mga katsupa. Parang feeling ko, ano ko, palamunin. Parang feeling palamunin ako ng asawa ko. Alam mo yung mga katsupa, kasi di ba hindi naman ako ganito sa Pinas eh. Nagtatrabaho ako eh. Tapos pagkadating ko dito, parang princess lang ako. Diba? Taga sa kama, walang magawa. Pag nandito yung mga bata, lulutuan, yun lang. Yung mga bata hindi naman alagaan kasi malalaki na rin. Diba? Naglilinis lang ng bahay kung kailan ko gusto. Alaga kay Kiki. Parang simpleng-simpleng buhay lang. Mga katsupa. Sabi ko nga, pagka nakuha ko yung green card ko, natry ko mag part-time job. Yung kahit 4 hours lang, mga ganyan, 6 hours. Yung, kung baka hindi ako laging nasa labas, wala na akong oras sa bahay. Mga part-time lang. Kasi ang iniisip ko rin, pagka nagtrabaho ako, sino maghahatid sa akin, mga katsupa, diba? Ang asawa ko may pasok, ang pamangkin niya may pasok. Sino maghahatid sa akin, hindi pa ako marunong mag-drive. Diba? Parang ang lungkot dito mga katsupa pagka hindi ka talaga marunong mag-drive, hindi ka makakalabas ng bahay. Kaya ang una ko dito yung matutunan sana ako mag-drive para kahit papano pagka nagtrabaho ako. Diba? Kahapon pala mga katsupa, Sunday, diba? Lunes ngayon, Sunday. Nagsimba kami. Yung aming topic ng pastor namin about love and God.
sabi niya, hindi mo mararanasan ang pagmamahal kung hindi galing kay Lord. Si Lord muna ang nagbigay ng pagmamahal sa atin bago tayo mag-share ng... Kasi di ba yung mga ibang tao, mga kachupa, parang hindi nila naiisip na walang God kasi hindi nga nila nakikita si God. Lalo na yung mga ibang religion, di ba? Tulad ng mga Muslim, ang God nila Allah, di ba? Sa atin kasi, as Christian, talagang every blessing natin, every ganda ng buhay, lagi tayo nagpapasalamat talaga na kung hindi dahil kay Jesus, hindi natin mararanasan yung gantong buhay. Kung hindi dahil sa pagsasacrifice niya. Kasi noon nga, nung wala pa si Jesus, sobrang higpit nga daw. Yung talagang pagka Sabbath day, wala ka talaga dapat gagawin. Mga ganon. Pero nung dumating nga sa Jesus dito, parang in-explain niya kung ano yung para doon, ay yung ano ba, tinama niya lahat yung mga ano. Natutuwa ako sa kwento ng Bible. Kasi ang daming kwento doon, mga kachupa. Minsan hindi natin maintindihan, no? Kasi may mga ibang words na medyo malalim na hindi ko kayang i-explain. Kahit sa paper, tinatanong ko yung English na yun, ano ibig sabihin ng gano'n? Sabi niya, hindi din daw niya alam. Hanggang sa nag-google ko na lang yung mga words na yun. Yung pala yung mga sinaunang English, mga ganyan. Ang lalim, mga kachupa, kaya kailangan mo talagang mag-focus. Ito pa, mga kachupa, di ba, as a Christian, naintindihan ko na yung dapat kasal muna bago magtabi, di ba? Kasi ako hindi ko na-experience yan, mga kachupa. Kasi nga Catholic ako. Parang walang nagturo sa akin na... Actually, narinig ko na yun. Pero siguro matigas lang din talaga ulo ko yung... Ay, walang makakapigil sa akin, yung mga ganon na... Kung ano gusto ko, gagawin ko. Pero ayun pala yung ayun ang regret ko sa buhay ko, mga kachupa. Dapat nakilala ko sa Jesus nung unang-una pa lang. Tulad niya yun, na parang nag-regret ako na sana inuna ko muna si Jesus bago yung mga relasyon na yan. Sa mga boyfriend, di ba, mga kachupa? Regret ako dun kasi, di ba, pagkakaintindi ko sa salita ng Bible, na huwag pakikipagtalik kahit kanino hanggat hindi kasal, di ba, mga kachupa? Ayun ang na-regret ko. Kaya nga humingi ako ng pasawad kay God, sa Jesus. Nagawa ko yun. Kaya sabi ko sa mga pamangkin ko, huwag nyo na akong gayahin. Kasi, kung gagayahin nyo ako, magkakaroon din kayo ulit ng regret sa buhay nyo. Sasabihin nyo, sana nakinig ako sa tita ko. Diba? Kasi walang ang hirap kasi mga kachupa kasi ang magulang namin, puspusan kayod. So, naging focus nila, trabaho nila, kaysa sa mga anak nila. Tsaka sa God. Kaya this time, sa pamilya namin, sa pamilya ko, ang priority ko, mga stepkids ko. Stepkids, yung mga magiging anak ko, na okay lang kahit wala akong trabaho, basta matutukan ko sila. Tapos yung asawa ko, lagi ko pinagpipray na lang na sana maging malakas pa, laging, ano may mga kachupa, para ma-provide niya yung aming mga needs. Na kahit ako, hindi ako magtrabaho, nagagampanan ko yung pagiging nanay sa mga anak namin. Kaya sabi ko talagang hindi ako parang pera lang yan. Okay lang yan. At least yung wala man tayong malaking ipon sa bangko, wala man tayong ganyang insurance, mga ganyan-ganyan. Basta lagi tayong mananalag kay God na, kasi gusto ko nga i-follow si God na isundin yung lahat ng mga gusto niya, na lagi dapat akong tutok sa mga anak ko. Kasi nga, di ba, panahon ngayon, mga kachupa, iba na. Iba na mga panahon ngayon. Pagka hindi ka tutok sa anak mo,
yung anak mo na lilihis na siya ng direksyon. Diba? Kaya sabi ko, pagka-anak ko, tututukan ko talaga kahit di ako magtrabaho. Kahit hindi ko mabili ang gusto niya, tututukan ko lang siya. Tititigan ko lang siya ng ganyan. Pero hindi naman ako yung magiging strict parent. Papaalam ko lang sa kanya ng tama at mali. Lagi ko siya papaalalahanan. Kasi nga, di ba mga kasyupa, yung mga magulang natin, tutok sila sa trabaho, wala na silang, hindi na nga nila nakakausap mga anak nila. Kahit yung ate ko hindi niya nakakausap mga anak niya. Sa sobrang tutok niya sa trabaho niya, hindi niya na nakakausap ng matino yung mga anak niya. Pag ganito, pag ganyan, antayin mong ikasal ka bago mo ibigay ang ano mo, ganyan. Pagkababae mo, yung ganyan. Ayun lang yung inaano ko mga kasyupa. Kasi feeling ko pagka binigay yung mga pamangkin ko sa ibang tao yung kanilang pagkatao, binigay lahat, pati katawan nila, binigay na nila. Tapos ang ending, lulukuhin lang sila. Diba parang ang sakit-sakit nun? Kasi na-experience ko na yun, nabigay ko na lahat. Tapos hindi pala siya ganun kamahal sa akin. Alam mo yun? Hindi pala niya ako ganun kamahal. Lulukuhin ka pa talaga ng mga ganyang tao. Kaya mas maganda talaga, antayin mong ikasal ka bago mo ibigay lahat. Para may panghahawakan ka. Diba? Kaya alam kong merong halaga kung bakit si God sinabi yun sa Bible. Is kasi nga, ganun nga yung mga gawain. Pagka binigay mo lang ng ganyan, ng free sa taong yon, hindi kaya bibigyan ng pagka-importansya. Parang ganun. Ayun ang tingin ko. Pero ang napakaswertuhan mo sa asawa ko si Paper. Kasi kahit binigay ko na lahat, andun pa rin yung pagkaintindi niya sa akin, pagkamahal niya sa akin. Kasi siguro nga may ganda kami, di ba? Parang naniniwala na siya sa salita dati kasi hindi naniniwala yung asawa ko sa salita ng Diyos. Kasi nga may religion nila, shaman. Makausap lang sila sa mga espiritu, pero mga ganyang word of Bible, wala silang alam dyan. Actually, ngayon nga lang natagpuan ng asawa ko yung Bible na yan eh. Pero naririnig daw niya yung Bible na yan. Pero never daw niyang nabasa, nahawakan. Naririnig niya lang. Pero never niya nabasa. Kaya ganito ang ka-importante ang Bible sa loob ng bahay mga kachopa. Huwag yung may Bible ka sa bahay mo pero hindi mo nahawakan, hindi mo nababasa. Ang hirap kasi lalo na yung asawa ko, leader sa amin, sa pamilyang to. Lagi ko siyang inaano na, lagi kami nagdadasal, hindi kami nakakalimot. Lagi niyang pinapriority yung pamilya namin. Alam mo yun mga kachopa, kasi pagka may yung asawa mo takot sa Diyos, may takot sa Diyos, lagi niyang sinusunod yung utos ng Diyos, parang parang payapa ka na wala ka nang magiging problema. Comment down below mga kachupa, kasi ang dami ko na-experience sa mga karelasyon ko. Nagsisimba kami, pero wala kaming alam sa salita ng Diyos. Diba? Kaya siguro yung una kong relasyon, nasira. Kasi, diba, hindi ko alam. Mga kachupa, ayoko nang balikan yun. Kasi parang alaala na lang siya sa akin na siguro kaya ko na-experience yun para maintindihan ko yung buhay na ibibigay sa akin ni Jesus ngayon. Diba? Gets yung mga kachupa, yung pinupunta ko. Siguro kaya ko na-experience yun para lamang ko yung importansya ng buhay ko ngayon. At saka ipa-priority ko yung pamilya ko ngayon kaysa sa kung ano-anong bagay. Kasi importante talaga pamilya mga kachupa. Wala nang mas aangat sa pamilya. Hindi importante kaibigan mo, hindi importante mga classmate mo, yung mga ganyan. Importante pamilya mo. Kaya uunahin nyo lagi yung loob ng pamilya bago yung labas. Diba? Natutuwa ko sa asawa ko kasi meron siyang Diyos. Tatakot na siya sa Diyos. Linggo-linggo kami nagsisimba, walang palya. Ang kailangan mga kasopa, maganda rin yung simbahan na pinupuntahan namin. Yung every Sunday, may naiintindihan talaga kami. Dahil kong dalat.
Tapos kainin, labas tayo mga kachopa, kahit malamig. Nagjajahat na lang ako. Pakita ko sa inyo yung tumutubo na ano. Nung una mga kachopa, tinatanong ko yung asawa ko. Nung nagkikristiyan pa lang kami ha. Siyempre ako, Catholic ako eh. May gumugulo sa isip ko mga kachopa. Minsan natanong ko yung asawa ko, sabi ko, ang dami religion ngayon. Tingnan mo, yung pagiging Christian, nasa tamang ano ba tayo? Nasa tamang landas ba tayo? Kasi sobrang daming religion, hindi mo na alam kung ano yung tama. Diba? Sabi ng asawa ko sa akin, ano ba yung... Tingnan mo, lahat ng religion, diba? Kanya-kanyang religion. Pero Christian lang ang laging inaano. Laging inaapi. Di ba nakita mo yung mga video dun sa ibang bansa? Pag yung mga Christian nagpe-preach about Jesus, hate na hate nila mga kachupa. Minsan dinuduroan sila. Nakita yung mga kachupa, yung video yun. Hindi ko kasi na-record. Basta na ang daming galit sa Christian dahil nga nagpe-preach sila sa kalsada, yung mga ganyan. Hate na hate nila. Pero yung ibang mga religion kasi nga hindi nila pinipreach about Jesus, about ano, diba? Wala silang pinipreach katulad ng Catholic. Hindi sila lumalabas sa iba-ibang lugar para mag-preach about Jesus, diba? Tahimik lang. Parang, kasi nung Catholic ako mga kachopa, ang isip ko, bakit ko pa ipagkakalandakan na ano about kay Jesus? Eh kung alam naman ni Jesus na sa kanya ako, ganyan. Ano ako, nananalangin ako sa kanya yun, di ba? Kasi di ba Catholic nga, di ba ganun? Parang mahihiya ka eh, di ba? Na, ba't ko pa ipipreach? Nahihiya ako, ganyan. Nahihiya ako mag-share ng gospel, mga ganyan. Pero mga kachopa, nung naging Christian ako, parang oo nga nung. Tapos napanood ko yung movie na The Chosen. Parang napagtanto ko, napagtagpi-tagpi ko nga na, oo nga no, ganito nga yung ginagawa ng mga disciple ni Jesus ah. Yung pinipreach nila yung gospel ni Jesus, yung kagandahang ginawa ni Jesus sa buhay nila, pinipreach nila kahit na patayin sila, diba mga kachupa? Kaya sabi ko, oo nga no. Kaya pala yung mga demonyo, yung mga ibang mga religion, hindi nila pinipreach kasi nga wala silang parang wala silang lakas ng loob i-preach yung kagandahan ng ginawa ni Jesus. 'Di ba? Only Christian lang ang gumagawa nun. Ewan ko lang, Christian or ano, may mga iba pang religion siguro na ang belief nila is Jesus is the Messiah. 'Di ba? Kaya ako sinashare ko yung mga ganyang ano. Kasi, napagtatanto ko siya na, oo nga no, bakit kaya ako tatahimik lang? Kung gusto kong maligtas yung isang kapamilya namin na walang, parang patapon na yung buhay, parang wala siyang Diyos sa buhay niya, bakit hindi ko itutulungan yung, alam mo mga kachupa, ang the best mong gagawin sa tao is yung maligtas yung soul. Kaysa bigyan mo ng pera yan, bigyan mo ng ano-ano yan. Naku, gagamitin ka lang yan mga kachupa. I tell you, gagamitin ka lang yan. Hihingi at hihingi yan sa'yo, lalo na't nasa abroad ka. Diba? Hihingi at hihingi yan sa'yo ng tulong. Pero, kung tuturuan mo silang manindigan, pakilala kay Jesus, laging magsimba, matakot sa mga word ni Jesus, parang magkaroon sila ng takot na gumawa ng masama, yung mga ganyan. Magkaroon ng takot na pag gumawa sila ng masama, ay, mga malito ay, mga ganon. Tuturuan mo sila ng ganon, kaysa bigay ka lang ng bigay ng pera, tulong ka lang ng tulong. Actually, hindi mo sila matutulungan ng ganon. Kaya ako mga kachupa, hindi ako nagaganyan. Dati kasi ang gawain natin, di ba, pagka ang totoong mabait ka, tulungan mo sila, gamitin mo pera mo. Hindi gano'n mga kachupa. Akala ko yung isip ko nun, gano'n pala dapat. Pero hindi pala mga kachupa. Kasi sabi sa anak asawa ko, ang magandang gawin mo sa tao pag nanghihingi ng tulong, ilapit mo kay God.
lapit mo kay Jesus. Kasi kung hihingi sila ng tulong, hingi ng pera, walang pagkain, mga ganyan-ganyan. Ano, pagkadating ng araw, pagka wala na naman silang pagkain, ikaw na naman hihingian, ikaw ang magiging kawawa. Ang ending, ikaw ang manghihinayang. Sasabihin mo sa sarili mo na, ay, nagamit ako. Diba? Kaya ako mga kachupa, hindi ako nagaganyan. Hindi ako nagbibigay ng mga pera kusa-kusa. Hindi. Kaya sabi ko nga, ilalapit ko nga yung mga mahal ko sa buhay. Na balang araw, papasalamatan din nila ako. Diba? Kasi pagka hindi mo sila nilapit kay God, parang wala lang kwenta yung buhay nila. Wala silang pananaw sa buhay, wala silang God, hindi sila nagdadasal araw-araw, hindi sila thankful araw-araw na kahit, ay ito pa mga kachupa, pag yung tao nangingi ng tulong sa'yo, eh walang God, hindi naniniwala sa God, or hindi nagdadasal, kahit bigyan mo ng 1,000 yan, hindi yan magiging thankful. Alam mo, sabihin pa na, kulang to. Oo nga, makachupa, kaya na-experience ko na yan, makachupa. Kaya ako hindi ko na inulit. Kulang daw to yung 1,000. Pero, mahabol ka ba 1,000 sa kalsada ng saglitan lang? Diba? Kaya nung time na hindi ko na ginawa yun. Kaya sabi ko, be, pagka may nangungutang sa akin, be, alam mo be, punta ka ng simbahan, magdasal ka. Hingi ka ng advice kay God kung anong magandang gawin mo sa buhay mo. Alam mo, kachupa, pagka ganun lang yung sinasabi ko, hindi na sila nagre-reply pabalik. Natutuwa na lang ako, kachupa. Wala. Ngayon, pagka ganun lagi yung sinasabi ko, wala na nanghihingi ng tulong sa akin. Kasi alam nila na, ayaw mo be, pagdadasal kita. Ganun na lang lagi yung sinasabi ko. Kasi hindi ko sila matulungan eh. Kasi kahit ako mga kachupa, wala akong trabaho rito. Asa lang din ako. Palamunin lang din ako ng asawa ko. Diba? Tapos tutulong pa ako sa iba na hindi ko naman alam kung anong gagawin sa pera. Diba? Alam mo, nagtithankful talaga ako dun sa aking supervisor. Na binigyan niya ako ng words ni God. Na ganito nga, huwag ko daw sayangin buhay ko. Yung lagi daw akong mag-seek kay God. Kasi pagka sinik mo si God, makikita mo yung answer eh. Di ba mayroong Bible yun na seek God? Anong tawag? Seek and you will find. Knock and the door will open. Ask and you will receive. Di ba may mga ganong Bible? Tandang-tanda kayo mga kachupa. Kaya hindi ako nakakalimot magdasal araw-araw, mag-thankful, magbasa ng Bible. Kasi pag nagbabasa ko ng Bible, nandun yung mga answer. Excuse me ha. Totoo yun ha. Hindi ako nagbibiro. Akala kasi lagi nila nagbibiro. Yung mga kapatid ko mga kachupa, hindi naniniwala sa akin na magbasa ka lang ng Bible, makikita mo yung sagot. Hindi kasi sila nagbabasa mga kachupa. Gusto nila automatic yung blessing. Yes mo? Kaya ako ay nako, tapos na ang mga lingkurin ko sa inyo. Kung ayaw nyo makinig sa akin, okay lang. Diba? Basta ako lagi ko kayo papalalahanin na magbasa ng Bible kasi nandun lahat ng sagot sa buhay natin. Kaya siguro yung Bible nag-exist. Kasi nandun lahat siya eh. Oo mga kachupa, yun ako nagbibiro. Sabi ko, ang tagal, nung nabasa ko yung Bible, mga ilang page doon. Yung Isaiah, yung Psalm, anong Psalm? Psalm, yung Genesis, yung mga ganyan, mga kachupa. Nabasa ko yan, pala, oo nga no, ganito nga yung gawain nila no. Ganito rin kaya gawin ko. Pero mga kachupa, yung mga ginagaya ko sa Bible, hindi naman ako nagkamali. Hindi ako alam mo yun, hindi ako na-scam, hindi ako alam mo yun, yung parang lahat ng ginaya ko sa Bible, magtiwala lang kay Lord, yung lahat ng hilingin mo, lahat ng ano mo, ibibigay sa iyo in the right time, pag tamang tao ka na, tamang oras, di ba? May mga ganyan mga kachupa, totoo yan ha. Hindi ako napapagod mag-share ng gospel sa lahat ng aking vlog. Kasi, para alam mo yung mga kachupa, kung kahit etong vlog na to, hindi man maging popular, at least sa sarili ko, na kapag share ako, hindi man sa public, kasi dito sa Amerika,
mahihiya ka talaga kasi hindi ko nga rin alam paano magsalita ng diretsong English eh. Dito ka pa magsasalita sa public, okay na sa akin, yung sa akin na lang, sa vlog ko na lang. At least nagagamit ko yung vlog ko para dun sa mga tao na manunood sa akin, di ba? Parang sabi ko nga, oo nga, gagamitin ko na lang yung pagbablog ko. Kasi dati noon mga kachupa, nahihiya ako mag-share ng gospel. Sobrang hiya ako mga kachupa, wala akong, alam mo yun, yung parang, sa sobrang hiya, nahihiya ako, parang, hindi ko makabasag pinggan, ganon. Ganon ang hiya ako noon. Pero, karoon ako ng lakas ng loob, sabi ko nga, magbablog ako, gusto ko mag-vlog. Gusto kong, balang araw, malay mo naman, di ba? Sumikat. sabi mo, may mambasa ka. Sikat? Ganyan itsura mo? Wala lang ako. Basta pagka may babasa sa akin, tatawanan ko na lang. Siguro. No? Ayoko na yung papatulan pa siya na ang pangit mo, ang pangit mo. Tapos yung nag-comment doon, nakita mo yung picture, mas pangit pa sa'yo, di ba? Kaya ayoko nang mag-bash ng mga ganyan. Ayoko na siyang, sabi sa akin ng asawa ko. Sabi niya, feeling daw niya, kaya daw hindi pa ako na bubuntis, hindi pa daw ako nabibigyan ng anak. Feeling daw niya kasi hindi pa daw legal yung aming kasal. Kasi nga sa West lang kami nagkasal, di ba mga kachupa? Ang feeling niya mga kachupa, pagka kinasal kami sa pastor ng Christian, parang i-bless na lang kami ni God. Kasi parang ngayon, parang ginawa lang namin legal nga. Kasi nga, di ba, dito sa US, pag kakiwan ka, 90 days lang, di ba? Eh, nung time na yun, nung pagkapunta ko dito mga kachupa, hindi pa kami Christian. Kumbaga, kanya-kanya pa kami ng religion. Ang aking asawa, shaman. Ako naman, Catholic. Nung time na yun, nung pagkakasal ko, nung after namin kinasal, doon na kami nagising. Doon na kami ginising ni God na mali yan tinatahak nyo. Parang ganon. Oo, may mga mag-comment dyan na kanya-kanya tayo ng belief. Baka mamaya may mag-comment ng ganyan, no? Oo nga, kanya-kanya tayo. Pero, sinusunod namin yung Bible. Kasi ang Catholic parang isang basa lang ng pare, ng linya ng ano, yun lang. Tapos, kanta na, worship song, paikot na ng basket, diba? Tapos, sumunod ako siya. Ganun ang Catholic eh, kasi ayun yung kinalakihan ko eh. Depende lang sa pari na magtuturo sa'yo, o depende na lang kasi may mga ibang pari sa Catholic na magaling talaga magturo. Yung lahat ipapaintindi sa'yo, verse by verse, diba? Sa amin kasi, sa aming church, as a Christian, buong pahina ng mga kachupa, buong pahina ng page, binabasa sa amin. Naiintindi sa amin, mga kachupa. Tsaka walang paikutan ng basket, walang ganon. Medyo mahaba ng vlog natin, pero ilalibot ko sa labas. Tagal ko kasi maglibot. Jacket tayo. Kasi medyo malamig sa labas. Lumaki na naman yung tiyan ko. Maganda yung araw sa labas. Kaya lang may mga snow pa rin. Pero okay lang. Maganda yung labas ka ng labas para nakakalanghap ka ng sariwang hangin. Balik ko to sa aming garage. Ay! Kalimutan ko yung aking pagkalabas natin, ipapakita ko sa inyo yung aming labas kung gaano kalamig. Uy, malamig. Huwag ka lalabas. Lamig, mga kachupa. Wala nang TV.
ilalagay yung aming medyo makalat na naman yung aming ano, no. Pakita ko sa inyo mga kachupa. Ayan o, tumutubo na yung aming mga halaman. Pero itong aking gulay, hindi pa natubo. Tignan natin. Ayan. Natubo na siya. Diba? Mamaya may flower na yan. Andito yung aking halaman. Ay, lamig. Pasok na ako. Saka ko na yan lilinisin pagka medyo mainit na. Ayan o. Ang daming naman ng halaman namin. Ay, yung puno. Naglalaglagan. Saka ko na ayusin yan pagka medyo mainit na. Ayun kasi medyo malamig-lamig pa. Ayoko lumabas. Putik. Pasok. Gusto mo lumabas? Baka magsisi ka. Baka magsisi ka. O, halika na dito. Diyan. So, ayun lang mga chupa. Pinakita ko lang sa inyo. Kasi nga, inilabas ko yung mga can. Kasi bibenta namin yun pagka dumami pa. Anyway, hanggang dito na lang ang ating vlog. Maraming salamat mga kachupa for watching this. God bless.